What's up mga katuto? It's Kurt Live. Good morning. Panibagong content, panibagong vlog na naman, panibagong reviews na naman mga katuto. Ayan, meron tayong i-reviews na motor ng Yamaha from Wheeltech. Ayan, thank you so much. So, yun nga mga katuto, meron tayong PG1 dito na multi-vehicle. Kung tinatawag ko na multi-sport vehicle just because ang angas niya, sobrang angas, tsaka maganda na unit, and pwede po siya sa pang-adventure, pwede po siya sa pang yung mga mahilig na magta-travel or else na parang pang-enduro na unit. Alam ko at alam niyo to mga katoto. So, wag natin patagalin, pasok na natin ang intro. Okay, that's it mga katoto. Andito sa harap natin ang PG1. Yan yung sinasabi ko kanina na dual sport vehicles. Yan mga katoto. So wag na tayo paligoy-ligoy. Direct to the point na tayo sa kanyang specs. So ito mga katoto, ang kanyang specs sa kanyang engine is single overhead cam, 2 valve, single cylinder, tapos fuel injected na siya mga katoto. Yan. Ang kanyang ground clearance din is 190 mm. Yan mga katoto. So 115cc lang siya. Yan. Makikita niyo naman, oh, straight. Kumbaga para sa akin parang kakaiba yung kanyang engine sa kanyang design sa engine. Kahawig ng Yamaha site yata to, ang tingin ko dito. Kasi yun na ang pagkaalam ko. Bale, paalala lang fuel injected na po siya. F5 version na po to. Then ang kanyang gulong, punta na naman tayo sa kanyang gulong. Ang kanyang gulong na dual sport is 90-116. Kumbaga malapit lang sa 17 inches. And then yan, spoke siya, Rayos, di ko lang alam kung alloy ito. Kanyang rim. And also sa kanyang mga braking system, disc brake po siya sa harap at drum brake din sa likod. Ito yung kanyang brake na apakan. Hydraulic po siya mga katoto sa harap. Yan. And then punta na naman tayo sa kanyang mga accessories. Ang kanyang accessories sa mga suspension, ganun din, traditional. Kanyang pipe. Ganito po ang kanyang pipe. And also, sa kanyang taillight, very classic look. Yan, ganun din sa signal light. Bale, itong taillight niya and signal light is bulb type mga katoto. And then, next, sunod, sa headlight. Yan. Kanyang headlight is bulb type din. Kumbaga, classic look pa rin. Diba? And sa kanyang speedometer, ayun. Dito mo makikita yung primera hanggang sa kwarta sa kanyang speedometer. Kumbaga traditional or analog type. Yan. Andito ang kanyang speed, yung kilometer, and then ano ba tawag dito? Yung gear shift, kumbaga gearing, di ko alam tawag na mga to. And then fuel, tapos meron siyang check engine. And then kanyang high and low, tapos yung flasher light. Yan. Ang kanyang switches is very classical look or na modernize lang siya. Ito yung horn, left and right. Actually meron siyang passing light mga katoto. Yan. Meron siyang passing light. And then high and low, ang kagandahan pa nito, meron siyang kill switch. Yan. Kung gusto niyo napatay na lang dito na lang, pwede naman po sa disusi. Kapag naka-on yan, pwede niyo ipatay. Yung engine lang nakapatay, pero nakailaw lang po siya. Yan. And then meron siyang hazard switch. Ito yung on and off and starter. Yan. So, punta rin tayo sa kanyang fuel capacity, sa kanyang tank. Tingnan natin kung ilan liters ba to. Sa tingin ko ito, ang liters nito is 5.5 liters kasi malaki kang kanyang tangke . Di ako sigurado, or 4.5 liters to. And then ang kanyang upuan is very classic look. Very classic. Hindi siya, kumbaga hindi siya tawag nun yung hindi siya madulas, makapit din to mga katoto. Yan. Ang kanyang fender din is ganun din, very classic. So punta rin tayo sa kanyang sprocket.
Ang stock sprocket nito, hindi ako nagkakamali, is 40 teeth. Tapos 14 teeth din sa harap. And then size kanyang gulong sa likod is 90-100. Parehas sa harap mga katoto. Then derayos din. Drum brake din ang kanyang brake system sa kanyang likod. And then ito rin ang kanyang gear shifting. Kumbaga rotary transmission siya. Yun ang kanyang kagandahan. And then kanyang flarings maganda. Parang military grade siya mga katoto. Very premium. Sa kanyang fender, ayan. Hanggang dito, hanggang sa dulo sa pinakababa. Kumbaga parang naka-extended pero totally kasama lahat yan. Para hindi masyado maputikan dito sa kanyang engine. Kumbaga, naked bike. Ang tingin ko dito mga katoto is para siyang military motorcycle. Ang ganda ng kanyang design eh. Pero lalagay natin kung magkano siya in installment. I-indicate natin sa screen na yan. So ayun nga mga katoto, ito lang yung ating quick review. And then don't forget to like and subscribe. And don't forget to click the bell icon para always updated po kayo sa ating ina-upload na YouTube videos. So yun nga mga katoto, maraming salamat po sa panonood. And this is the quick review of PG1. Peace out.